12 sa Senado. Ano ang hinahanap mo sa isang senador? Yung yung hindi pipirma ng Resolution 10. Hindi yung kagaya ni Congressman Abante. Hindi yung kagaya ni Congressman Paduano. When you're thinking of senators, hindi kagaya nung yung natutulog lang. Dito Lapid. Yung absent ng absent, no? Hindi yung kumbaga sa inaalam mo because when you're talking about it, no? Gusto mong malaman kung ano magiging packaging mo. Kung ano yung so that you will be guided. Your actions will be guided. That's the use of market research, the survey. Ito, nag-survey kayo. Sino ang mas gusto ninyong presidente? Si PRRD o si Bongbong Marcos? Kahit manok, napanood yung manok doon sa video, sa Facebook, hindi sa reel, kahit manok sa TikTok, alam, PRRD o si Bongbong Marcos, ang tinuka ng manok, ang ayaw niya, si Bongbong Marcos. Kahit manok alam. Ay, nako, anak ng toka yan. Kasi ang tao, ayaw kay Bongbong Marcos. Tsaka na natin sabihin, bakit, no? Maraming dahilan. Bangag, yun ang sinasabi ng iba, hinayaan niya yung korupsyon sa gobyerno niya, hinayaan niya yung pinsan niya, kasiraan niya yun. Hindi niya tinutupad ang kanyang mga pangako, bigas, di ba, 20 pesos, at saka yung mga patatayong bahay, 6 na milyon, wala pa nga, natatayo ngayon. Panay pangako, ampaw. Tapos yung binaboy ang konstitusyon, binaboy ang lahat ng ahensya ng gobyerno, pati military, PNP, binaboy. Yun ang ayaw. Ngayon, kayong ikaw sa Malacanang, BBM, ang problema nyo, may survey. Hindi nyo, sinasabi sa survey, 90% Duterte. Tarantado kayo. Tanga! Doon pa lang, 90% Duterte. Gago pala kayo, tanggalin niyo si Duterte, nagalit ang Pilipino. Ayan, kahit tulog sa pansitan, ang mga DDS, ngayon naglabasan. Nagalit. So, sino may kasalanan? Kami ba? Kami? Hindi. Kayo, mga bopol. Kayo, mga bopo. Kasi silaw na silaw kayo sa politika na ginagawa ninyo. Natanggalin ang mga Duterte, hindi mangyayari na yung mga tao, ganun-ganun lang. Ngayon, magkaroon na revolusyon. Patay kayo ngayon. Ay, magkaroon ng revolusyon, people power. Na dati, ang people power, tinatawanan. Wala na yan. Wala na yung people power na yan. Putragis kayo. Dahil sa kagagawan ninyo, katangahan nyo, kamatuan, kumbaga sa tawag sa academy, kamatuan, mato, tanga. Alam niyo sa survey, 90% Rodrigo Duterte. Sa mga survey, sinasabi, yung mga senators ni Duterte ang mananalo, hindi yung kay inyo. Ipipilit nyo, tanggalin si Duterte, tanga. Di lalong, wala. That action ensures not the victory of your senators, not that you will be in power still over time, for a long period of time. Yung action ninyo, tinanggal ninyo si Duterte, ensures that you will fall down. Matatapos ang rehimeng Marcos. Sakit ano? Sakit. Torre will be hunted down. Lahat kayo will be hunted down. There will be a death penalty. And sigurado kayo hahantingin ng mga tao. Kaya AFP-PNP, yung mga AFP-PNP, nakakampi sa taong bayan. Yung mga sundalo at mga junior officer, hanggang middle grade officer nakakampi. Number 1 order ng taong bayan sa inyo, sarado ang mga airport, walang lalabas. Walang lalabas hanggang sa Coast Guard, hanggang sa mga pantalan, hanggang sa kusaan, backdoor, walang lalabas. Walang lalabas. Huli lahat. At kayong mga sibilyan na nakakakita, makita ninyo yung mga congressman na yan, mga senator na yan, yung mga head of agency,
Pag kami nakita kayo, you put them under arrest. Walang lalabas. Uusigin sila ng taong bayan. Ang lupit ninyo. Ang lupit. Ganon ang mangyayari. Sino ba yung gago na yan na si Enrique? Ba't nagsasalita ng ganyan? Kasi binabasa ko yung ginagawa ninyo. kahit nasa hospital ako, panonoorin ko kayo. Kala mo, walang niya kayo. Kung kinakailangan akong bumaba, bababa ako para magsalita lang kahit sabay, mangisay ako doon, atakihin ako. Hindi bale. At least natapos tong lingtik. Kasalanan ninyo, BBM. Kasalanan ninyo, Tore. Marbil. Kasalanan ninyo. Kayong mga general. Kayong mga cabinet secretary. Kayong mga congressman. Pinagsama-sama na ginagawa ninyo. Pinagsama-sama, napika ang Pilipino, nagalit. Nagising ang taong bayan. Nandiyan yung mga vlogger. Katapat nyo lang pala, mga vlogger nagsalita. Social media influencer. Nandiyan ang mga Joy, MJ, Yambao, nandiyan Trixie, nandiyan yung... Lahat sila. Lahat ng tinawag sa Congress. Lahat niya. Hindi pa kami tinatawag Hindi pa kami sana tawagin nyo kami naman. Sabihin ko sa Congress and now, kakanta ko doon sa Congress. And now, the end is near. Good luck sa inyo. Mamamatay kayo. Galit ang taong bayan. Hindi ko kayo poprotektahan. Nga pala, sabi ng FJ, protect the Filipino people. Hindi naman kayo, Filipino people, mga buhaya kayo Puso, sabi lang may tumatawag So, mamaya na lang, doon sa tumawag. Mamaya. Hindi pa naman life and death no? So, yun yung problema. Hindi taong bayan ang gumawa nito. Kayo gumawa niyan. Marcos, kayo gumawa niyan. Kasi pinipilit ninyo sungkutin yung popularidad ni Duterte, tapusin yon, tapos ikabit nyo si Inday Sara, who is the Vice President, tapos nun, ilagay silang pilit sa isang cabinet para hindi nagagalawin. Para kayo mamayagpag. Wrong move. Sabi kasi sa survey, 90%, 80. Tawaran na natin, 80. O sige, tawaran pa, 70. Pero lately, 90% of Filipinos kahit sa armed forces sa survey, 90% in the armed forces, kampe sa PRRD. Hindi, apolitical yan. Nauto ninyo armed forces up to a certain point in time. Nauto ninyo, babaklas ang armed forces. Sabi ko sa inyo, babaklas. Matakot na kayo. This game will be over soon. Matakot kayo. AFP, PNP, tama yon. Tingnan ninyo kung ano yung tama, no? Doon kayo sa tama, doon kayo sa taong bayan. Because this administration is evil. Kitang-kita ninyo. Ano pa ba hinihintay? Sabi ng iba, putang nga, wala PI, penging inumin. Sabi ng iba, nasa na yung armed forces, walang pakinabang. I beg to disagree, mga sir. I beg to disagree. Kaya ayaw kong tumayo Ayaw namin tumayo because it is the moment for the armed forces to show that it is an armed forces of the people. It is a PNP of the people. Kaya ang FJF ayaw pa tumayo Kasi we will only support those in the armed forces na matitino who will stand for the people. Kung ayaw nyo talaga, you will be disbanded by the people. Sakit yun. If the AFP has been there for generations, for how many years? No? It has been there. It has been tradition. It has been an institution. But in this case, pagka hindi kayo nagpakitang gila sa taong bayan,
the people, the sovereign people will abolish you. Ganun kadali. Kaya sinabi ko na noon sa vlog, nakikinig sana kayo, you will face the challenge of obsolescence. Ma-obsolete kayo because the people will shut you down. They have enough already. Nakita ng tao, wala kayong pakinabang, walang kwentang armed forces. Doon sila sa bago na armed forces. Magtatatag ang taong bayan ng bago na armed forces, bago na PNP. Leche, ganun na sasabihin ng taong bayan. Sino ba kayo? Ha? Hindi naman kayo obra kung wala yung taong bayan, wala yung sweldo. You are there for the people, not anyone else. You are not there for a president. You are not there for the commander-in-chief. No. You got it wrong. Even yung mga retired, you got it wrong. The sovereignty resides with the people. All power emanates from the people. Even yung commander-in-chief ninyo na sinusunod, na sasabihin nyo, we will follow the chain of command. Yung power niya galing sa taong bayan. Kaya kung ang armed forces at PNP, mali ang tornilyo, madali yon, madaling kausap taong bayan. Papalitan kayo ng taong bayan. Sorry. Papalitan kayo ng taong bayan. That's the power of the people. Kaya nga, I am warning you, mga kabaro, mga ka-AFP, mga PNP, wag na yung mga opisyal ang may iwan, and then yung mga sundalo, mamaya na, mga sundalo ang tatayo. Nasabi ko na experience ko 89 ko. I was government negotiator, no? Sabi ng mga sundalo nagdabugan, puti ay, kung ayaw ng mga opisyal, kami na lang ang tatayo. Anong gagawin nyo doon? Tameme nga lahat ng kasama ko 6 kami, tameme. Uy, paano nangyari yun? Yung mga opisyal walang magawa. Surrender, return to barracks na. Sinabi, in-announce si General Rile. Paano? Ilang vlog pa ba para ipaintindi? No? Ilang vlog pa para ipaintindi na walang mangyayari, wala na mga pagka sinabi ng sundalo, ng mga sarhento, mga NCO, kaya nga nandiyan, sorry. Mamaya na. Kaya nandiyan ang mga NCO kasi sila yung tulay ng opisyal, NCO at yung mga sundalo. Yung mga private, mga korporal, kaya yung sarhento, tinitingala ng mga sundalo yung mga NCO. Kaya sinasabi ko sa inyo na it was my experience. May delikado sa AFP. It will become an empty bag. Empty bag. No? It will become an empty bag because the soldiers will bolt from the AFP. The policemen will bolt from the PNP. Anong bolt? Aalis. Saan sila pupunta? Magpipiknik? Magbabakasyon? Hindi. Pupunta sila sa panig ng taong bayan in this upcoming massive people power. And never before in the history of this planet, history ng planeta natin, na yung nakita ng buong mundo, na ang Pilipino, ibang klase magalit. Sorry. Kailangan sagutin ko lang. So, yun. Nakita nyo, may ka-meeting ako si ate. Yung doktor. Okay. So, sabi ko kasi, papa-BP ako Concern na concern sila sa puso ko. Okay. So, yun yung problema. The armed forces, akala ninyo, mga general, you are in control. You are in control of your golf club. Your golf set. You are in control of that. Yung swing ninyo. Yung swing. Yung mga parpar ninyo. You're not in control of your men because you don't even know what your men are thinking. Sasalita kayo, chain of command tayo, chain of command. Akala nyo ganun lang? Ay, nako. Hindi kayo natuto
Kinukwento ko sa inyo noon, noong 1986, noong 1989, nasabi ko sa mga sundalo, kanino kayo susunod? Diyan sa mga general na yan, sa colonel na yan, o sa akin, tiniente ako at that time, 86. Sa akin susunod. Kung inorderan tayo na lumusob kay June Kitley, Radyo Bombo, kung inorderan tayo, pasukin, tirahin yung radio station, saan kayo susunod? Sa inyo, sir. Nagkasama tayo eh. Kasama tayo sa upakan eh. Yun, nililinaw ko. Kasi yung mga general na yan, ilan na lang yan, ilang tulog na lang yan, retired dyan sa serbisyo. Nag-enjoy na yan. No? Lalo na ngayon, yung mga general ngayon, nag-go-golf lang sila. Yung iba dyan, ewan ko, mayaman eh, daw. Tapos yung iba dyan, iilan lang ang nakatingin sa sundalo. So, you have discounted na kala ninyo, matakot sa inyo yung sundalo, may discipline, pero yung tinatawag na discernment, kontrolado ninyo. Iba yung discipline sa discernment. Discipline na susunod sa inyo. Pero pagkagera ba, alam mong ng sundalo, mamamatay siya? Sasabihin na, sino kukontra sa iyo? Sasabihin sa ikaw, officer, gusto mo Gold Cross? Gusto mo Medal of Valor? Gusto mo Distinguished Conduct Star? Lahat na medalya, hakot mo, yung sundalo mo, wala. Yun ang palulusobin mo. Pagka nagkandamatayan, ikaw ang may medalya. Kung kusakasakali sila posthumous, ikaw nasa likod. Or yung gusto nila yung officer na nasa harapan nila, na naglilid sa kanila. Pero merong sarhento. Yun yung nakakatakot. Pagka bumaklas yung mga sarhento ninyo, kagaya nangyari noong 89, na nandun ko, mismong nakita ko, nagdabugan ng baril, at sinabi, putang ina, kung yung official natin ayaw na, surrender na, walang pakinabang ng mga official natin, kami na lang ang magdadala. Puta, nakakatakot yun. Tameme nga si General Enrile, si Colonel Adan, si Captain Pangilinan, Captain Ang, at yung mista ko, si Dodong Paone. Pati ako. Oh no! Oh no! Ano yun?